kapatid, ano kaya ang magiging sitwasyon o kalagayan ng ating mundo kung ang mga digmaan sa ating panahon ay magpapatuloy? Katulad na lamang ng digmaan sa Russia at ng Ukraine, digmaan sa Israel at ng mga Palestine, at idagdag pa natin ang umiinit na isyu ng agawan ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. Ayon mga kapatid sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 6 at ang talata ay 4, isa namang pulang kabayo ang lumitaw, ang nakasakay nito ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. So ito mga kapatid ay propesiya pa ito doon sa panahon ni Apostol Juan sa Aklat ng Pahayag. Pumunta tayo mga kapatid sa sitwasyon ng Israel at ng Palestino. Na noon pa man mga kapatid, sila po ay palagi nang nagbigera o nagdidigmaan, pero iba mga kapatid, nagaganap na digmaan sa ating panahon ngayon. Mga kapatid, kung noon ang digmaan ay ginagamit nila yung mga pana, yung mga punyal, kung ano-ano pa, pero ngayon mga kapatid, ibang-iba ang digmaan sa ngayon. Mapaminsala talaga ang digmaan ngayon. Ang sabi sa Sakarias, Kabanata 12 at ang talata ay 3, sa mga araw na yaon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad ng bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng kanyang katawan. So mga kapatid, ang Panginoon na ang nagsalita dito na darating daw ang araw na ang bayang Israel na kanyang pinili ay pagtutulong-tulungan ng mga bansang nakapalibot sa kanya. Pero ang sabi ng ating Panginoon, gagawin kong parang bato ang Israel at ang sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng kanyang katawan. So mga kapatid, ano ba ang mga bansa na nakapalibot sa bansang Israel? Una mga kapatid, nandyan ang bansang Lebanon na kalaban ng bansang Israel. Ang bansang Syria na kalaban din ng bansang Israel. Ang bansang Jordan at ito pong bansang Ehipto o Egypt, ito po ay bansang kalaban ng Israel, ito po ay nakapalibot sa kanya. Ang bansang Iran at marami pang mga karatig bansa na kumakalaban sa bayang Israel. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang bansang Israel ay hindi lang po yan nag-iisa, no? Marami din po yan. Mayroong mga kumakampi doon sa kabilang side, no? Sa mga Palestino, mayroon din naman silang mga kakampi o kaalyado ang bansang Israel. Unang-una na po dyan, halimbawa ilalagay natin sa listahan, ay ang bansang Nigeria. Ang bansang Nigeria po ay sumusuporta po yan sa bansang Israel. Ang bansang Brazil, siya po ay sumusuporta sa bansang Israel. Ang Japan, isa po yan sa suportadores ng bansang Israel. Ang bansang Pransya o France, isa pa po yan sa sumusuporta sa bayang Israel. Ang bansang Australia po ay sumusuporta po yan sa bansang Israel. Ang India ay sumusuporta po yan sa bayang Israel. Ang Germany, sumusuporta po yan sa bansang Israel. Ang United Kingdom, sumusuporta po yan sa bansang Israel. Ang Canada, and of course, higit sa lahat, ang Amerika. Mga kapatid, bakit natin ito binanggit? Dahil ang mangyayari mga kapatid, kung ang mga bansa na iyan ay magkakanya-kanya o magkakampi-kampihan, malaki ang maidudulot na pinsala sa ating mundo at sa ating mga tao. Kaya natin yan mga kapatid na sabi dahil mayroon pong dalawang uri ng bomba na ginagamit sa digmaan. Ito pong tinatawag na atomic bomb at itong modernong armas ngayon na ginagamit na mas pina-improve pa doon sa atomic bomb, ito po yung tinatawag na hydrogen bomb. Hydrogen bomb mga kapatid ay mas malakas ng dihamak sa atomic bomb. Kung yung atomic bomb ay ginamit doon sa Hiroshima, Nagasaki nung pinasuko ng mga Amerikano ang Hapon, ito po ay sobrang napakalakas
Pero alam nyo ba na sobrang lakas ang hydrogen bomb na gamit ngayon ng mga bansang mga kilalang bansa o mga makapangyarihang bansa? Na katulad ng Russia, ang Russia po ay mamayari ng tinatawag na hydrogen bomb, itong tinatawag na char bomb. Alam nyo mga kapatid, ang char bomb ayon sa mga scientifico, sa mga mananaliksik, ito kapag ito po ay pinasabog, ito po ay magdudulot ng 160 kilometer na pinsala. So gaano kalaki, gaano kalawak ang pinsala na maidudulot ng bombang ito. At siyempre kung mayroon ang Russia, hindi rin po nagpapaiwan ang bansang Amerika. Ang Amerika mga kapatid ay mayroon siya tinatawag na hydrogen bomb BA3. Ito pong BA3 ay sobrang lakas. At sinasabi ng mga eksperto, ng mga mananaliksik mga kapatid, na ang BA3 kapag po yan ay pinasabog, yun po ay magdudulot ng 80 ulit, 80 times sa lakas ng atomic bomb na pinasabog sa Hiroshima, Nagasaki. At ang pagsabog nito mga kapatid, ayon sa mga mananaliksik, ay mayroong tatlong enerhiya na inire-release ang bombang ito. Unang-unang enerhiya, yung tinatawag na blast or yung shockwave. Talagang yung ring doon sa paikot na yon ng bomba ay talagang sobrang lakas, halos walang matigas na bagay na hindi niya kaya pasabugin, no mga kapatid. At yung ikalawa, yung tinatawag na thermal, yung init na idudulot ng pagsabog. Sobrang napakainit na halos mainit pa doon sa sikat ng araw na atin pong nararanasan. At ang ikatlo, yung kanyang radiation mga kapatid, ayon sa mga eksperto, ito po ay mapaminsala, gawa ng ito po ay magdudulot ng sakit sa ating mga tao. So hindi natin alam kung anong sakit ang pwede niyang idulot sa mga tao, pero yun po ang sakit na pwedeng maranasan ng mga tao. So mga kapatid, ipinauna na ng ating Panginoong Kristo sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24 at ang talata ay 6, ang sabi niya ay ganito: makakarinig kayo alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat maganap ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas ng panahon. Sabi ng ating Panginoon Kristo, siya na po ang nagsabi mula na sa kanyang bibig na ito po ay magaganap talaga. Dapat na lang natin gawin mga kapatid, no? Bilang paalala na rin po itong video na ito ni Christ Follower TV, na habang hindi pa yun nagaganap ang mga bagay na iyon, mga kapatid, magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Dahil ang Panginoon lamang ang may control ng lahat ng bagay. Kung ito po ay mangyayari, dahil sinabi niya na talaga ito ay magaganap, wala na tayong magagawa doon mga kapatid, kundi ang dapat na lang natin gawin, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag na tayong mamuhay sa kasalanan, dahil yan po ang nagpapadilim sa ating mundo. So mga kapatid, kung mayroon po kayong natutunan dito sa video ito ni Christ Follower TV na kahit kaunti lang, huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. Ang gagawin nyo lamang po ay i-click nyo lang yung bell button dyan sa baba para lagi kayong ma-notify, para lagi kayong ma-update sa lahat ng video na ipapalabas ko pa para sa inyo. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.